Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang makarating si Gael sa El Hombre ay madaling araw na. Alam niyang tinatawagan siya ng ilang miyembro ngunit wala siya sa mood makipag-usap sa mga ito. Gusto lang niyang mapag-isa. Ayaw niya ng kausap. Ayaw niya ng ibang tao. Dumiretso siya sa kwarto niya at nagbihis doon. Nang makahiga siya sa kama, nakita niya ang flash drive na ibinigay sa kanya ni Rusty. Sabi nito ay pakinggan niya iyon bago siya mag-propose noon kay Elizabeth. It was a recording of Rusty and Lucy conversation. Sinabi nitong noon pa man ay mahal na siya nito. At hanggang ngayon mahal pa rin siya nito. Pinakinggan niya agad iyon noong ibinigay sa kanya iyon ni Rusty. Isa rin iyon sa tila naging dahilan ng biglang pagbabago ng nararamdaman niya. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi. Kaya siguro siya bumait dito noon. Matagal ng panahon siya nitong mahal. At ang katulad niyang gago ay sinayang lang niya iyon. Ito ba ang paraan ng mundo para ipaalam sa kanya kung gaano siya katanga noon? Dumapo ang mga mata niya sa papel. Ito ay nakatiklop. Plain. Puting bond paper. Binuksan niya ito at nakita ang sulat kamay nitong sulat para sa kanya. Gael, hindi ko alam kung bakit pa ako sumusulat sa'yo. Iniwan kita dahil alam kong hindi ako ang babaeng gusto mong makasama sa buhay mo. Sa sandali kong pananatili sa bahay mo, naging miserable ako. Hindi ka nagkulang na pakitaan ako na hindi mo ako gustong na makasama sa bahay mo. Ngunit ang kalahati ng pananatili ko ay hindi kailanman maihahambing sa anumang bagay dito sa mundo. Pinasaya mo ako, Gael. Pinahahalagahan mo ako tulad ng gusto kong pahalagahan at inalagaan ako ng walang nag-aalaga sa akin. Ang makasama kita noong mga linggong iyon, ang aking matagal ng pangarap, na akala ko mananatili na lang pangarap. Pupunta ako sa isang bisyon at ang pagbabasa mo nito ay nangangahulugan na hindi ako naging matagumpay gaya ng inaasahan ko. Gusto kong makita kang mamuhay ng masaya kung nasaan man ako. Sana, mamiss mo ako kahit papaano. And if you do, ako naman ang magbabantay sa tabi mo. Sasamahan kita palagi. Kung malulungkot ka man, sana huwag masyado ha, para makatawid na agad ako. Nagbibiro lang ako. Wala akong pinagsisihan na nakilala kita, Gael. Minahal ka. Mahal kita. Mayroon akong magagandang alaala na dadalhin. Be happy always. Hindi kita pinalaya para maging malungkot lang. Mahal kita. Lucy. Pwede bang magpakita ka man lang sa akin, Lucy? Tanong niya sa kawalan. Ibibigay ko rin ang lahat, makita ka lang. Habang nakapikit siya sa pagod, ay bumulong-bulong siya. Miss na kita. Nagising si Gael na tumatama sa mukha niya ang sinag ng araw. Ramdam niyang nakatulog siya. Pero ramdam niya ang pagod ng kanyang mga mata at ang katawan niya. Baka ngayon nararamdaman niya sa katawan ang pagod niya sa mga nakalipas na araw. Nakita niya ang larawan ni Lucy na nakangiti. Tila ba ngayon lang pumapasok sa isip niya na wala na nga ito. Wala na siyang pagkakataong makabawi rito. Wala na siyang pagkakataong mapasaya ito. Hindi na niya masasabi rito kung gaano niya ito kamahal. Ngayon niya napatunayan sa mga ngiti nito na kahit masungit siya, ay hindi ito napapagod ng nginitian siya.
Hinaplos niya ang mukha nito at ngumiti. Hinintay niya ito ng kalahating taon na malungkot. Pero walang-wala iyon sa pag-aantay nito sa kanya. Pero ngayon, it's look like he had to wait a lifetime to see her again. That's a long time. Inilagay niya ang larawan nito sa kanyang dibdib at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinayaan na lang niya ang sarili niyang matulog. Pagising niya, tanghali na. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Gusto niya sana ang pink at orange na kalangitan na nakikita niya ngayon. Bumangon siya para kumuha ng tubig. Pero nang mapadaan sa bar, ay nagbago ang isip niya. Kinuha niya ang 2 bote ng alak. Umupo sa sofa at binuhay ang TV. Wala siyang naririnig. Wala siyang naiintindihan. Tila ba isang ingay lang iyon na gumagambala sa katahimikan ng paligid. Ngayon mas nakikita niya ang bahay. Mas na-realize niya kung gaano kawalang laman iyon. It was empty like him. Wala na din ang mga larawan nila ni Elizabeth. Mula noong tinapos na niya ang relasyon nila. Ngayon ay walang kahit na anong bagay doon. Isinandal niya ang likod sa armrest ng sofa. Hindi siya kailanman naging ganito. Gustong-gusto niya magtrabaho. Ayaw niyang walang ginagawa siya. Ngunit sa ngayon, wala siyang lakas. Wala siyang gustong gawin. Inihilig niya ang katawan hanggang sa sumandal ang kanyang ulo sa armrest. Tipsy na siya. O baka lasing kaya pinapahinga na niya ang ulo niya. Nandito ka ba? O kahit saan dito? Tanong niya sa kawalan. Wala ka na bang nararamdamang sakit? Masaya ka ba kung nasaan ka man? Napatawa naman siya ng pagak. Nababaliw na ata siya. Sumagot ka naman o magpakita ka man lang. Magparamdam ka naman. I miss you so much, Lucy. Tumingala siya para pigilan ang kanyang mga luha. Ngunit natapos din lalo pang umiiyak. Handa na ako. Handa na akong maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Marami na akong pangarap para sa'yo, Lucy. Itinakip niya ang braso sa mga mata niya. Tuloy-tuloy lang ang pagluha ng mga mata niya. Bakit kailangan ka niyang kunin kaagad? Pagkatapos ng lahat ng tanong niya ay walang sagot. Walang malamig na hangin, walang ingay. Wala. Habang nakapikit siya para sa isa pang mahabang tulog, hinihiling niyang mawala na sana ang sakit. Nang mga sumunod na araw ay hindi pa rin nagiging maayos ang lahat. Hindi alam ni Gael kung paano siya nabubuhay sa loob ng mga araw na nagdaan. Araw-araw dumadalaw ang mga kaibigan niya. Pero hindi niya pinagbubuksan ang mga ito. Gusto lang niya ng katahimikan at yakapin ang malamig na katahimikan sa loob ng bahay niya. Nagising ang diwa niya sa isang hapon nang magring ang phone niya. As usual, ayaw niyang sagutin. He still doesn't want to. Nagkamali lang siya ng swipe. The call got answered, however it was from. Gael, nandyan ka ba? Boses ng lalaki iyon. Malamang si Mark. Hindi niya ma-decline ang tawag nito. Kung nakikinig ka, may inihanda kami para kay Lucy. Mabuti kung dadating ka doon para sabihin ang iyong huling paalam. Magkita tayo sa chapel ng club at 5. Hindi siya sumagot at nagbigay ng anumang sinyales. Gusto na naman nilang magpaalam ako sa'yo. Paano ko gagawin yun? Kung hanggang ngayon, hindi ko kayang tanggapin na wala ka na, baby. Makalipas ang ilang oras, nakita niya nagmamaneho siya patungo sa chapel. Naligo naman siya kahit papaano. Nang makarating sa chapel ay puno ng bulaklak ang chapel. Hindi pa siya napansin ng mga tao roon dahil nasa harap ang atensyon ng mga ito. Si Mark ang nagsasalita sa unahan.
Isang mabait na babae si Lucy, isang matapang. Katunayan, masaya ako na nakilala ko siya. Lucy, kung nasaan ka man, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. I will give back to the soldier and their families whatever way I can. Si Edwin naman ang sumunod na tumapak sa podium. Ito ang pinakaseryosong berasyon ni Edwin na nakita niya. Nangako akong tutulong sa pagpupundo ng iyong foundation, Lucy. Banker ako. Mahal ko ang pera ko. Ngunit nang makita ka kung gaano ka kahirap kumita at naghahanap ng mga posibleng donasyon para sa mga batang gustong magkaroon ng magandang kinabukasan, napagtanto ko na may higit pa sa buhay kaysa sa pera. Tulad ni Mark at ng iba pa sa amin, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo at sa mga bata. Hinanap ni Edwin ang susunod na tao na makita siya. Siniyasan siya nitong lumapit. Kusang naglakad ang mga paa niya. Lahat ng mata ng mga tao ay nasa kanya, pero wala siyang pakialam. Habang hawak niya ang malamig na mikropono, mas napapaisip siya ng mga gustong sabihin niya sa dalaga. Nakita niya ang mga familiar na mga mukha. Naroon si Marie, Laura, Amara, Abby, Marceline, Kael, Ryan at iba pang naging malapit kay Lucy. Tumikim siya. I know I look fresh. Pinilit pa niyang tumawa pero bahaw ang tunog niyon. Salamat sa paghahanda ng ganito. Alam kong magiging masaya si Lucy na makita ito. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kung sana lang, naibigay ko sa kanya ang katulad nitong isang bulaklak na pinakamaganda. Marami sa inyo ang mag-iisip na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Na-deserve ko siguro ito. Ako rin naman. Ganoon ang iniisip ko. Sinayang ko ang pagkakataong makasamang isang napakagandang babae. Maniwala kayo sa hindi pero I realized what I lost and I was determined to get her back. I was on my way to do just that. Unfortunately, mukhang hindi na mangyayari iyon. Nasabi ko na sa kanya lahat ng gusto ko all those days. I'm alone and I will still continue to tell her hanggang mapagod ako. Lucy, wherever you are, I know you're just somewhere there. At sana mahanap mo ang iyong katahimikan. Kahit na gaano ko kagusto na makasama ka ngayon, you belong with him now. Wala ka na dito. Ang bilis mong mawala. Alam kong namatay ka with honor. At alam kong namatay ka para sa bayan. Sana hindi ka makalimutan ng mga taong niligtas mo. At kung mangyayari man iyon, hinding-hindi kita makakalimutan. You have a special place here. Nasa piano na si Vanity at sinimulan ang ilang susi. Kumanta siya ng When I Look at You. Natahimik ang lahat at nakikinig ng kanyang madamdaming boses. Maraming umiiyak. Pero nanatili siyang tahimik. Naiiyak na nga ata siya. Iyon ang alam niya. Nang kinanta ni Vanity ang huling kaalay ng kanta nito, may tumakas na luha sa mga mata niya. Ilang tao ang lumapit sa kanya para magbigay ng condolences. Pero parang dumaan lang iyon sa kanya. Bago siya sumakay sa sasakyan, ay hinabol siya ni Amara. May hawak itong isang flower pot. Inabot nito iyon sa kanya. Hindi ko alam kung paano. Tinapik siya ni Amara sa balikat. Namatay iyong unang binigay ko, Sir Gael. Ito ang kapalit. Talya po iyan. Bakit mo ako binibigyan nito? Gustong gusto iyan ni Lucy. Naalala ko rin siya sa bulaklak na yan. It symbolizes long-lasting bond and lifelong commitment. Kahit wala na si Lucy, alam kong may connection pa rin kayong dalawa. Napatingin naman siya sa bulaklak.
Mayroon itong dilaw hanggang kahil na kulay. Parang si Lucy. Napakasaya ng kulay niya iyon. Napakaganda. Itatago niya ito para kay Lucy. Wala siyang alam sa mga bulaklak, pero itatago niya iyon para dito. Hindi alam ni Gael kung ano ang araw na iyon. Nasa sala lang siya umiinom ng sarili para matulog. Napatigil lang siya sa paglagok nang bumukas ang pintuan ng bahay niya. Sa pagkakaalam niya, isa lang ang may susi ng bahay niya. My God, Gael, are you killing yourself? Kinuha nito ang boteng hawak niya. Kinuha niya uli iyon. Hayaan mo ako, ma'am. Stop this. Kinukulit na ako ng mga empleyado mo. Nag-aalala na sila sa'yo. Wala akong pakialam. Ganito na lang ba talaga, Gael? Is this how your life will be? Maraming taong nakaasa sa'yo. Kaya ayusin mo yung sarili mo. He never lost his temper, especially with his mom. But at that moment, tila binaliwala lang nito ang nangyayari sa kanya. Ang nararamdaman niya. Nawala sa kanya si Lucy. Kaya galit niyang ibinato ang bote sa pader. Napasigaw ang mami niya sa gulat at takot na mabasag iyon. Gusto kong mapag-isa, ma'am. Anak naman. Mas malumanay ang boses nito habang hinihila siya paupo sa sofa ulit. You can't be like this. Tiningnan niya ang mami niya. Umiiyak siya na tila isang bata. Batay na siya, ma'am. Wala na si Lucy, ma'am. I just lost the love of my life. Hindi na siya babalik. Tinapik nito ang likod habang umiiyak siya. Nasasaktan siya. Ang sakit-sakit noon. Ang sakit, ma'am. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Ang sakit ng puso ko. Laging naninikip ang dibdib ko. Gustong-gusto ko na itong mawala, ma'am. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. How do you even handle it? Just let it out, anak. Hindi ko naiintindihan ang sakit na nararamdaman mo. It's painful to lose someone. Pero anak, huwag mong ipunin. Ilabas mo lang ang sakit, anak. Niyakap siya nito na mahigpit at napaiyak siya sa sakit. Akala niya pagod na siya. Pero mali ang hula niya. Ilang minuto ang lumipas bago siya tuluyang kumalma. You never like her, sabi niya sa ina. Umiling naman ito. I didn't because you didn't. Hindi mo siya mahal, anak. Sinabi mo sa kanya na pakawalan na niya ako. Dahil ayokong makulong ko sa kasal mo, Gael. Sobra-sobra ko siyang nasaktan. All those years. Wala akong ibang ginawa kundi ang saktan siya. Huli na ma-realize ko na mahal ko siya, mami. Gago ako, mami. Baka kaya siya kinuha kasi hindi siya nararapat sa akin. Umiling naman ang kanyang ina. Masama rin ang pakiramdam ko sa lahat ng mga tao na iyon, anak. Di na mahalaga ang nararamdaman ko ngayon. Wala na siya. Saglit na natahimik ang ina niya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung saan ako magsisimula. He is the type of person where all things are planned. Ayaw niyang may last minute changes siya dahil magugulo ang lahat. Kaya siguro siya natigilan dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. The pain won't go away. That's for sure. But you have to live with it. It will get worse, but you have to pull yourself. Kung nasaan man si Lucy, hindi siya matutuwa na nagkakaganito ka. Gusto ko lang siyang makita sa huling pagkakataon, mami. I'm sorry, anak. Hindi kita matutulungan. Napatingin siya sa bulaklak na ibinigay ni Amara sa kanya noong nakaraang gabi. Kahit papaano, mas gumaan ang pakiramdam niya sa makulay na kulay ng bulaklak. Siguro kasama niya talaga. For the next few days,
Bumalik muna siya sa metro kung nasaan ang mga magulang. Kinulat siya ng ina na umuwi muna siya sa bahay ng mga ito. Ilang mahalagang gamit ang dinala niya kasama ang bulaklak ni Lucy. Nilagay niya iyon sa bedside table niya katabi ng litrato ni Lucy. As he wake up in the morning, ito ang nakikita niya. Sa pananatili niya sa bahay ng mga magulang, nabawasan ang pag-inom niya ng alak. Hindi pa rin siya nakakapagtrabaho at halos nakahilata lang siya buong araw. Lagi naman siyang pinagkahanda ng pagkain ng kanyang ina. Isang gabi, binisita siya ng kanyang lolo sa kanyang panaginip. Hindi nito iyon ginagawa mula nang mamatay ito. Ilang taon na ang nakakaraan. "Lo," bumulong siya. "Apo, mukhang puyat ka yata." Ngumiti siya at umupo sa tabi nito. "Pagod na po ako, Lo. Dahan-dahan lang. Lagi kong iniisip kung bakit mo ako pinilit na pakasalan si Lucy noon. Nakikita mo bang maaaring mahulog ako sa kanya?" Nagkibit balikat naman ang lolo niya. "Sinubukan ko lang makipag-matchmaking. And it's working." Tumango naman ang lolo niya. "Ang swerte ng simula. Nakita mo na ba si Lucy? Kung nasaan ka man ngayon?" Ngumiti naman ang lolo niya. "Nagtatampo pa rin ba siya? I don't think people can move on kung nagtatampo pa rin sila. Maaari mo bang sabihin sa kanya na dalawin ako niya, Lolo? Ganito lang. Gusto ko lang sabihin sa kanya na kung gaano ko siya namimiss. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Makikita mo siya kapag handa na siya, Apo. But you know what? You have to pick of yourself. Ang payo ko lang sa'yo, Apo. Buuin mo ang sarili mo bago kayo magkita ulit. At alam kong matutuwa siya." Napatango naman siya. Baka nga ayaw nito pang magpakita sa kanya. Baka ayaw pa siya nitong kausapin. Na magising siya mula sa panaginip na iyon, nakita niya ang nakangiting mukha ni Lucy. "I miss you." Sa ilang araw na nagdaan, ay unti-unti na siyang nagiging maayos. Nababati na niya si Lucy na may ngiti. Didiligan niya ang bulaklak habang kinakausap ito. Nagsisimula na siyang mag-check ng mga emails niya pero tumitigil din pagkatapos ng ilang oras. Tinanggap niya ang alok ng kanyang ina na dumalo sa isang pagtitipon, makaraan ang ilang linggo. Pagkatapos ng kanyang ikatlong appointment, nagpasya siyang bisitahin ang pamilya ni Lucy. "How are you keeping up?" Tanong naman ni Simon sa kanya. "Medyo nagiging okay na. I'm taking counseling. Nakakatulong ito sa akin. I still miss her every day. I wish she's here with us. Pero marami ang nagpapayo sa akin na ipagpatuloy ko ang buhay ko." "That's good to know." Nagbabakasyon na sila mom at dad last month. Mas okay na sila ngayon. May nahanap na nga silang bagong pagkakaabalahan. "Talaga?" Tumango ito at hinila siya papunta sa isang kwarto. Simon slowly opened the door at pinakita ang isang bata. "Sino siya?" Tanong niya rito. Pinangalan na nilang Eliazar. Siya yung batang niligtas ni Lucy. Hindi na siya pwedeng ibalik sa nanay niya. Pagkatapos maging ang kanyang ama ay hindi rin karapat-dapat. Kaya nagdesisyon si mom at dad na ampunin siya. Parang may pumiga sa puso niya nang makita ang bata. Alam niyang nahihirapan ito. Noong pina-check up namin siya, normal naman lahat. Slightly malnourished. But vitamins can do the trick. We're bothered about something else. "Ano yun?" Tanong naman ni Gael. "He's mute," sabi ng doktor. Mukhang resulta iyon ng trauma. At hindi siya inborn. He's probably mute even before Lucy's got him. Nakakaawa nga. Hindi maisip ang hirap na pinagdaanan niya para magkaganyan siya. Takot pa siya sa amin. Ilang araw pa lang siya rito.
Ilang taon na siya? 5 taon? Pwede ko ba siyang lapitan? Nagkibit balikat naman si Simon. Nasubukan na namin lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Dinampot din niya ang laruang nakita niya bago ito nilapitan. Nang mapansin siya ng bata ay nanigas ito at umatras mula sa kanya. Hindi kita sasaktan. Marahan na winagayway niya ang laruan. Laro tayo? Nagbigay siya ng ilang distansya mula sa bata. Nilaro niya ang truck tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Gumawa siya ng tunog habang naglalaro siya. Tila natutuwa naman itong pinapanood siya. Tinuro niya ang laruan nito at sinesa na maglaro sila. Ilang sandali pa ay nakikipaglaro na ito sa kanya. Hindi na rin niya namalayan kung gaano na sila katagal na naglalaro. Nakakalong na ang bata sa kanya at mukhang inaantok na ito. Napatigil naman siya nang yumakap ang bata sa kanya. Tila ba hinaplos nito ang puso niya. Eleazar was his last connection with Lucy. Ito ang huling nakasama ng dalaga bago ito mawala. Inihiga niya ito sa kama at itinabi ang isang teddy bear dito. He silently left the room and started looking for Simon para magpaalam ng mapatigil sa harap ng malaking litrato ni Lucy. She looked beautiful in her uniform. Paano pa kaya kung makita niya ito sa personal na suot iyon? Tiningnan mo siya na parang first time mo siyang makita. Napangiti siya na makita si Sarina, ang mami ni Lucy. Araw-araw ko siyang tinitingnan. Pero sa bawat oras na tinitingnan ko siya, parang first time lang. Hinaplos nito ang likod niya. Magiging maayos ka rin, Gael. Nagpapagaling na po ako. Nakita kita kanina kasama si Eleazar. Ikaw lang ang nakakalapit sa kanya ng ganoon. Kailangan niya ng oras para gumaling kahit na anong sugat na natamo niya mula sa kanyang nakaraan. Tumango naman ito. Alam ko. Bakit nga ba ngayon ka lang napadalaw dito? My mother was able to pull me out. Napatawa naman siya. Masaya akong nagiging maayos ka na. Masasanay rin tayo. Matututo ka rin magmahal ulit. Wika nito. Siguro matagal pa mangyayari, tita. Tinapik nito ang balikat niya. Huwag ka magsalita ng tapos. Wika naman ito. Tiningnan niya muli ang litrato ni Lucy. No. Sa'yo lang muna ang pagmamahal ko. Sa'yo lang muna ako, my commander.